It's been a very, very long day for me na kailangan ko talagang gumawa ng video na ito. Kasi kung hindi ko ito gagawin, kawawa si Ma'am Faith. Nako, this is for Ma'am Faith Aguirre from Cotabato City, Surigao City, Davao City, kung saan man ka man ngayon sa mundo, para sa iyo to, Ma'am Faith. Okay, so if ever may hirapan ako sa pagtatagalog, magbibisaya ako kasi Bisaya ako. Okay, welcome to X Visionary. My name is Teacher Ray. In today's video, I'm going to make an Excel format with some lists and then some categories, and then let's count these categories based on the data validation. Kung alam nyo na yan, wag nyo nang panoorin ang video ito. Pero kapag hindi nyo pa alam, then let's proceed. Okay, first things first is to open Excel. Start window. Search window. Okay, Search Excel. X. Level 1 Excel app. Okay. X. Ayun. Then, walang cut yung mga videos kasi gusto Excel. ko alam nyo na... Home grouping. New grouping 1 of 3. List 2 of 3. Blank workbook alt F. Okay, blank workbook. Sheet 1 table Open A1. natin. Okay, A1. Sheet 1, A1. So, wala pang pangalan tong workbook na ito. So, in cell A1, or ito yung intersection between intersection ng A at saka column A at saka row 1, dito tayo maglalagay ng pangalan. For example, lista ng mga pangalan at mga tao. Sheet 1 table B1. Tapos yung kanilang gender. N. Ganun lang. Simple lang. Ano ba yung T. sulat? R. E. Sorry. Blank. Gender. D. G-E-N-D-R. Sheet 1 table. Gender B1. Name A1. Name at Gender saka B1. Name gender. Okay. So, dalawa lang. Okay, lagay tayo ng mga pangalan dito. Sabihin natin. Edit selected name. Ano bang pangalan? N. Blank. A. Ana. N. A. Sheet 1 table. B. Yung mga familiar na pangalan. Sheet 1 Then, table A4. sino pa? Si Charles. Edit C. Prince H. Charles. Diba? A. Masikat R. yun. E. S. Tapos Sheet 1 table si A5. Devi. Divine. Okay. V. N. E. Masikat na Sheet 1 table pangalan. A6. Tapos si Ellen. Edit E. Generous. F. E. N. Tapos, Sheet 1 table ayun lang. A7. So, may 5 pangalan. Ellen A6. 1, Divine 2, A5. Charles A4. Ben A3. N 3, 4, A2. 5. Sa A2 hanggang A6. Okay. B2. Sa B2 naman, dito natin ilalagay yung kanilang gender. Pwede naman nating isulat, pwede naman nating diretsong isulat yung male, female, tipo ba? Pero mas madali po kapag marami na po ang ating gagawing mga data or i-input sa isang Excel, kailangan po meron tayong data validation. That comes in the data validation. Paano ba siya gawin? Para pipili na lang yung mag-i-input from the drop-down list. So, ganito po. Alt, Ribbon tabs tab control expanded. tapos A, A. Data tab selected alt A6 of 10. okay, tapos letter V. V. Grouping 1 of 1. Data validation. Pick from a list of rules to limit the type of data that can be Okay, entered in a cell. tapos enter. Data validation dialog validation criteria. Tab control settings. Okay, tab lang tayo. Tab control. Allow. Combo box any value alt plus A. Okay. Tapos Space. space bar. Allow. Ano? Combo box. Whole number. Teka lang. Okay. Whole number. Decimal. Decimal. List. List. Okay. Date. May Time. date, may time. Text length. Text length. Ang ibig sabihin kung ilang may limit, no? Custom. Custom, kung ikaw yung kung anong gusto mo. Pero balik Text tayo length. dun Time. sa taas. Date. List. Dito tayo sa list. Okay. Sa list, ano tayo? Tab lang tayo. Tab. Source. Edit alt plus S blank. Tapos sabi niya source. Ano ba yung source ng ilalagay natin dito? So, pwedeng magsulat tayo sa ibang sheet kung ano yung drop-down list na isusulat natin dito. Sorry. Pwede din, diretsong isulat natin yung list. So, para hindi na tayo mahirapan, capital na natin lahat. Capital letter, Caps lock on. male, F-L-E. comma. Male, comma. Separated by comma. Para alam niya na next drop-down list na yun. Email. F-E. Tapos enter. Book 1. Excel. Sheet 1 table. Submenu B2. Ang sinabi niya, submenu. Okay. Huwag muna nating itagal yan. Kasi alam ko, may laman na yan. Ang gagawin na lang natin, kukopyahin natin at ilalagay natin dun sa iba pang mga pangalan sa baba. Diba? Hanggang sa B6. So, copy. Copy. B3. Paste. Submenu B4. Paste.
No borders not selected. No borders. B. Teka lang. Sheet 1 table. Submenu B4. Okay. B5. Paste. Submenu B5. Pay. B6. Paste. Submenu B6. Paste. Okay, hanggang 6. Pero hindi natin alam kung kaninong submenu to. Sino to? Balik tayo sa A1. Name A1. As a blind person, gumagamit ako ng NVDA o Non-Visual Access para ma-access ko yung aking Excel at kahit anong parte ng aking computer. So, paano ko ba gagawin yun? Kailangan kong iset ang row header at saka column header. So, ano ba yung mga column header? So, yun yung mga pangalan sa taas. Yung row header naman, yung mga pangalan sa gilid. Okay? So, yung mga ulo. So, ang ibig sabihin, kung saan ka dadaan, yun yung babasahin. Kung saan ka na, para tuturuan ka niya pag nag-navigate ka. So, Shift, NVDA key, plus R. Set A1 as start of row headers. Okay, naset ko na yung row header ko. By pressing Shift, NVDA key plus R, NVDA key, Shift, plus C. Set A1 as start of column headers. Column headers. So, kapag ngayon, aakyat ako, up arrow, ay down arrow. Sorry, ano ba yung pinindot ko? Anna A2. Ana. Siyempre si Ana, alam ko, hindi ko pa alam kung saan ako hanggang mag-right arrow ako. Submenu B2 gender. Di ba submenu gender? Pero alam ko kapag up arrow ako, Gender B1 name. yung gender, isa yan sa kalinya ng row header na name. Pero bababa ako, Submenu B2 Anna. Ana. Kay Ana yung yung submenu. Pero submenu pa lang, hindi pa natin na-categorize si Ana as male or female. How do we do that? It's very simple. Alt, down arrow, tapos down arrow ulit, Submenu B2. tapos tab, Female submenu B2. tapos ayun na, down arrow. Submenu B3 Ben. Okay. So kapag akyatin natin ulit yun, Female submenu B2 Anna. female na yun si Ana. Dito na tayo sa kay Ben. Submenu B3 Ben. Okay, submenu pa kay Ben. So, hindi pa natin na-categorize kay Ben. So, very simple. Alt, down arrow, tapos up arrow, Submenu B3. tapos tab, Male submenu B3. tapos enter. Female submenu B3. Paste. Ano ba yun? Female submenu B2 Anna. Female submenu B3 Ben. Sorry, na-female ko si Ben. Alt, down arrow, up Female arrow, submenu B3. tab, Male submenu B3. down arrow. Submenu B4 Charles. Okay. So, ang ibig sabihin, naging male na yung pangalan ngayon ni Ben. Kasi, natagel ko na yung pangalan na male. Male submenu B3 Ben. Submenu B4 Charles. Let's continue dito kay Charles. Malapit na tayo matapos. Tapos, gamitin na natin yung count if na function to be able to count ilan yung female at ilan yung male. Okay. Very simple. Alt, page down. Sino ba to? Sheet 1 table. Submenu B4. Okay. Male submenu B4 Charles. Si Charles pala to. Okay. Alt, down arrow, up, Submenu B4. tapos tab, Male submenu B4. then down. Submenu B5 Divine. Si Divine. Alam ko babae si Divine. Alt, down arrow. Yung female is nasa baba kasi pangalawang part siya ng list. So down arrow, Submenu B5. tapos tab, Female submenu B5. tapos down arrow. Submenu B6 Ellen. Si Ellen din babae. Very simple. Alt, down arrow. Down kasi pangalawang sa listahan, dalawa. Submenu B6. Tapos tab. Female submenu B6. Okay, so tapos na tayo. I-check natin. Control, home. Name A1. Tapos Gender B1. gender. Female submenu B2 Anna. Si Ana, isang female. Male submenu B3 Ben. Si Ben, male. Male submenu B4 Charles. Si Charles, male. Female submenu B5 Divine. Divine, babae. Female submenu B6 Ellen. Si Ellen, babae. B7. Now, Yeah. what if? How about if 50,000 yung pangalan? Naku, ang hirap nun. Ang hirap nyong ika-count, no? Ang hirap i-categorize kung ilang babae, ilang lalaki. Pero, gawa natin ang paraan. Very simple. Ganito lang. A 9. Okay. Ito yung tinatawag na count if function. Okay. Sabi natin, numbers F, B, R, S, Numbers F, of space, male. F, E. Okay. Dito, sa baba Sheet 1 naman, table. A 10. number R, S of male selected. M1 selected. number M, of F, F, E, female. L, E, S. Ayan. Sheet 1 table. Number of females B10 gender. Number of females overflowing. Numbers of male overflowing A9. B9 gender. Okay, dito. Okay. Ika-count natin. Equals. Edit equals. Very simple.
function natin is count. C, O, T, Tapos I, if, F. Counts the number of cells within a range that meet the given condition. ayan, sinabi na niya. Tapos open. Left paren. Count if. Parameter range required. Parameter criteria required. Yan, parameter range. Ang parameter range natin, yung B. B2 hanggang B2, colon. B6. B. Converts the number to text. 6. Tapos close natin yung range natin. B6. Right paren. Tapos, comma. Count if. Parameter criteria Ano ba required. yung, okay, parameter criteria. Ano ba yung ika-count natin? Quote. Open quotation, tapos yung male. Caps lock off. Caps lock on. Okay. Sinigurado ko kung nakakapitalize na ba o hindi ba siya nakakapitalize kasi remember, nung nag-validate tayo, capital letters. So, capital letters dapat ang hanapin din natin. M-A-L-E para sa mga lalaki. Male. Quote. Close, tapos close. Right paren. Okay. Sheet 1 table. 2 has formula B9 numbers of male. May dalawang lalaki. B10 number of females. Okay. Sa babae naman. Number of females is, tingnan natin. Number of females overflowing A10 B10 gender. Okay? Equals. Ganon din ang And it equals. procedure. Count. U. T. If. F. Counts the number of cells within a range. Count. Then open. Yung range naman ulit. Yung B6. B6. Colon. Colon. Ay, sorry. Hindi pala B6. Converts a number to text. Teka lang. Start. Start. F. Counts the number of cells. T. U. Teka lang. Ulitin natin. Equals. Length. Equals. Equals. Okay. Left Open. paren. Left paren. Open. Ayaw ah. Ayaw niyang Length. magpa-delete. Equals. Count C. if. F. Tapos, dalawang open. Left. Tapos, B2. B. 2. B2. B6. 6. Tapos, close. B6. Comma. Count. Quote. Open quotation. Tapos, female. E. Kasi yun yung pangalawang Female. category. Or, yes, parameter. Tapos, close parenthesis. Right paren. Okay, enter. Sheet 1 table. 3 has formula B10 number of Yan. females. So, sinabi ngayon, may tatlo. So, ang ibig sabihin, it's very simple to count. Depende sa category, no, na ating sinet. So, depende na sa inyo kung paano nyo gawin yung pagka-count if ninyo. Pwedeng ilagay nyo sa ibang sheet, gawing ibang report, o kung anong pwede nyo gawin. Basta, gamitin nyo lang yung formula. Just follow the instruction. It's very simple. Pinakauna is make a data validation para hindi po kayo magkamali doon sa parameter. Okay, data parameter. Tapos, yung range din, dapat alamin kung saan hanapin yung mga pangalan na yun o yung category na yun bago kayo gagawa ng count if function. It's very simple. So, if you learned something from this video, don't forget to comment below kung ano pa mga videos na gusto nyong gawin ko. And then, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. See you next time. Bye-bye. And of course, shout out ka Ma'am Faith Aguirre sa Surigao. Oh, correction, Surigao pala. Ma'am Faith, this video is intended para nimo jud ni binisaya jud ko. Para jud ni siya nimo, ma'am. Anga oy, para jud ni sa akong amigang gwapa ba. Ma'am Faith, bantay jud ka kabalo ba ha? Bantay jud kaliktan yun ako imong nostrils ba. Ma'am Faith, I love you, Ma'am Faith. See you next time on my next video. Please don't forget sa katong mga visually impaired nga akong mga friends din ha. Please tell those others nga you can still do it. Okay? We can still do it. Because we're not special. We are extraordinary. Bye-bye! See you next time!